Isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po kayo. At sa oras nga po ito, magbabasa na naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Nawa po ay gabayan po tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay nasa Levitico chapter 14 na mga kaibigan. Kaya simulan na po natin ang ating pagbabasa para makarami po tayo. Ang title po nito ng Levitico chapter 14, Paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng nagkasakit ng ketong. Sa harap na siya ay lilinisin, haharap siya sa saserdote sa labas ng kampamento at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang saserdote ng 2,000 buhay at malinis kapirasong kahoy na sedro, lanang pula at isopo. Ipapapatay sa kanya ng saserdote ang isang ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na buhay. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay. Ang kahoy na sidro, ang lanang pula at ang isopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong nagkasakit at pagkatapos ay paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabahan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampamento, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang turda. Pagkatapos, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya at sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa 8 araw, magdadala siya ng 3 kordero na iisahing taon at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki at magdadala rin siya ng 6 na litro't kalahating mainam na harina na may halong langis at 3 kalahating litrong langis bilang handog na pagkain. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng saserdote sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ang isang lalaking tupa at ang langis ay iahandog ng saserdote bilang pambayad puri sa harapan ni Yahweh. Papatayin ang tupa doon sa dakong pinagpapatayan ng mga handog para sa kasalanan at handog na susunugin sa loob ng dakong banal. Ang 2 handog na ito, tulad ng handog para sa kasalanan, ay para sa saserdote at napakabanal. Kukuha ang saserdote ng dugo ng handog para sa kasalanan at papahiran niya ang laylayan ng tenga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos, kukunin niya ang langis at magbubuhos ng kaunti at sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang kanyang kanang daliri at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng dambana. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa matitira sa kanyang palad at kaunting dugo ng handog para sa kasalanan at ipapahid niya ito sa laylayan ng tenga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo nito bilang pambayad sala kay Yahweh. Iaalay ng saserdote ang handog pangkasalanan
at sa pamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa dambana. Kasama ng handog ng pagkain, sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung maralita ang taong maghahandog, sapat ng handog ang isang korderong lalaki bilang pambayad sala. 2 litrong harinang may halong langis bilang handog na pagkain at kalahating litrong langis. Maghahanda pa siya ng 2 bato-bato at pitson. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Pagdating ng 8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kukunin ng saserdote ang korderong lalaki at ang langis na panghandog sa kasalanan at ihandog niya ito kay Yahweh. Ang kordero ay papatayin ng saserdote. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa laylayan ng tenga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang saserdote ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Itutubog ang kanang daliri at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng dambana. Papahiran din niya ng kaunting langis ang laylayan ng tenga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon sa mismong dakong pinahiran ng dugong panghandog para sa kasalanan, ang natirang langis sa kanyang palad at ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o pitson. Ang isa nito'y para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkain. Ito ang gagawin ng saserdote upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong gumaling sa ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Ang amag na kumakalat sa bahay. Ito pang sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupang ibibigay ko sa inyo, at magkaamag na kumakalat ang bahay na tinitirahan ninyo. Kailangang ipagbigay alam agad ito sa saserdote. Ipaalis ng saserdote ang lahat ng kasangkapan doon at bago siya magsiyasat, kung hindi ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga pader, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa 7 araw at kung ang bahid ay humawa sa ibang panig ng pader, ipababakbak niya ang mga batong may bahid at ipatatapon sa labas ng bayan at sa tambakan ng dumi. Ipababakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat na muli ang saserdote. Kung ang amag ay lumaganap, ipapahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang
nakapinid ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang kumain o matulog doon ay dapat magbihis. Lalabhan niya ang damit na hinubad. Kung makita ng saserdote na hindi naman kumakalat ang amag pagkatapos, palitadahang muli ang bahay, ipapahayag niyang iyo'y malinis na upang lubos na itong luminis. Kukuha ang saserdote ng 2 maliit na ibon, kapirasong kahoy na sidro, lanang pula at isupo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na buhay. Ang kapirasong sidro, ang lanang pula, ang isupo at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wiwisikan niyang 7 beses ang bahay. Sa gayon, magiging malinis na ito. Pakakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon, matutubos ang buhay at muling lilinis. Ito ang tuntunin tungkol sa ketong at anumang sakit sa balat at sa amag sa damit o sa bahay, sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Iyan ang tuntunin upang malaman kung isang tao o bagay ay malinis o hindi. Chapter 15, Iba't ibang karumihan ng katawan. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa Israel, ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi, at ito ang susundin niyang tuntunin sa huminto o hindi man ang pagtulo, pagkat siya ay marumi pa rin. Ituturing na marumi ang alinmang higaan at upuang gamitin niya. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan niya. Lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang nakasaling sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang madurhan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang siya ng kabayong nasakyan niya. Ang sinumang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sinumang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sinumang mahipo ng lalaking may sakit na tulo na di naghugas muna ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang luwad na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat na ito'y hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglinis sa ika-7 araw. Lalabahan niya ang kanyang kasuotan at maligo sa umaagos na batis at siya'y malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya 2 pitson at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ibibigay niya ito sa saserdote upang ihandog ang isay para sa kasalanan at handog sa susunugin naman ang isa. Ganito lilinisin ng saserdote sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo, ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang damit o katad na nabahiran at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan at natuluan ng binhi. Yaoy ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babae ang isang lalaki, dapat silang maligo pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi.
Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahipo sa kanya. Ang anumang kanyang mahigan o maupuan sa loob ng panahong yaon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Siya ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahipo sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing niyang marumi hanggang gabi. Ang makahipo ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babaeng may regla ang sino mang lalaki, 7 araw itong ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigan ay ituturing na marumi. Kung ang sinumang babae ay dinugo sa di kapanahunan o lumampas kaya sa takdang panahon ang pagdating nito, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo, tulad ng siya ay nireregla. Ang anumang mahigan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya ay nireregla. Ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang regla, siya'y bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya sa ika-8 araw. Kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson at dadalhin niya sa saserdote sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng saserdote sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo iiwas sa karumihan ang mga taga-Israel, pagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa harap ng dambanang nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi, at sa babaeng nireregla at sa lalaking sisiping dito. Chapter 16, ang araw ng pagbabayad puri. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Wika niya, sabihin mo kay Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat pakikita ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya pag siya'y sumuway. Sa araw na siya ipapasok doon, dapat siyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya ay maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong tunika, salawal at pamigkis na lino rin at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na iahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Iahandog niya ang batang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamagitan ng sapalaran, pipiliin kung alin sa 2 ang para sa akin at alin ang kay Azazel, at ang para sa akin ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang. Ang batang toro ay papatayin nga ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos kukunin niya ang insenso, ang insaryo at pupunuin ng baga buhat sa damba ng sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na
pinulbos na kamanyang at dadalhin sa loob ng tabing. Ibubuhos niya ang kamanyang sa apoy sa harapan ko upang ang pag-usok nito ay pumailan lang sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan para hindi siya mamatay. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng bayan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga kasalanan at pagsalangsang ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa tuldang tipanan na nahawa sa kanilang karamihan. Walang sinumang lalapit sa tuldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas. Pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang sambahayan at para sa kasalanan ng bayan. Paglabas niya ay pupunta siya sa dambanang sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng dambana. Sa pamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang dambana upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Ang kambing napakakawalan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa tuldang tipanan at sa dambanang sunugan ng mga handog. Kukunin niya ang pangalawang kambing, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita, ang kanilang mga pagsalangsang at pagkukulang. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng hayop ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa tuldang tipanan at do'y huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Maliligo siya sa isang banal na dako at matapos magbihis ng sariling damit. Ihahandog niya sa dambana ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Ang taong nagdala ng kambing sa ilang ay maliligo at lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Saka pa lamang siya makakabalik sa kampo. Ilalabas naman sa kampamento ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampamento. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampamento. Ang araw ng pagdaraos nito. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing 10 araw ng 7 buwan, mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anuman. Tutup din ito ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo upang maging malinis sa harapan ni Yahweh. Araw ito ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng punong saserdoting nanunungkulan sa taong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng tuldang tipanan, ng dambana, ng mga saserdote at ng buong bayan. Ito'y batas
na pamalagiang tutok din ng mga Israelita, minsan 1 taon upang ipatawad ang kanilang kasalanan, at ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Chapter 17 na po tayo. Ang dako sa paghahandog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, excuse po, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko. Ang sino mang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampaminto nang di dadalhin sa pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog sa akin, ay magkakasala dahil sa dugong pinadanak niya, dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa saserdote sa may pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Iwiwisik ng saserdote ang dugo nito sa dambana sa pintuan ng tuldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at magiging samyo para sa akin. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila na sino mang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsunog ng handog na di mo na dadalhin sa may pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog sa akin, ay ititiwalag sa kapulungan. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga, di ito dapat kanin ni naman, maging siya Israelita o dayuhan man. Ang pag-asang pag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng alinmang hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito'y ititiwalag sa kapulungan. Sino mang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop, ay dapat maglaba ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya iyon gagawin, siya ay magkakasala. Ituloy na po natin sa chapter 18. Bawal ang mga gawang kahalay-halay. Nagsalita pa si Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong gagaya sa mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o sa kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo'y ang aking tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang tutupad nito'y mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong mag-aaway Huwag kayong mag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag mong sisipingan ang iyong ina. Iyan ay pagpugay sa puri ng iyong ama. Ang iyong ina ay di mo dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang ibang asawa ng iyong ama. Iya'y kasiraang puri niya. Huwag mong sisipingan ang iyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng iyong ama o ng iyong ina, maging sa inyo ipinanganak o hindi man. Huwag mo siyang hahalayin. Huwag mong sisipingan ang iyong apo, maging sa anak mong lalaki o babae. Iya'y kasiraang puri mo. Huwag mong sisipingan ang anak ng iyong ama sa ibang babae, pagkat siya'y kapatid mo rin. Huwag mo siyang hahalayin. Huwag mong sisipingan ang kapatid na babae ng iyong ama. Siya'y iyong tiya.
Huwag mong sisipingan ang babaeng kapatid ng iyong ina, siya'y tiya mo rin. Huwag mong sisipingan ang asawa ng iyong tiyo, tiya mo na rin siya. Huwag mong sisipingan ang iyong manugang na babae, siya'y asawa ng iyong anak na lalaki. Di mo siya dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang iyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng iyong kapatid. Huwag mong sisipingan ang anak o apong babae ng isang babaeng nasipingan mo. Maaring ang mga iyon ay kamag-anak mo at iya'y napakasama. Hindi mo maaring maging asawa ang iyong hipag kung buhay pa ang asawa mo. Huwag mong sisipingan ang isang babae samantalang siya'y may regla, marumi siya. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa pagkikiapid sa asawa ng iba. Huwag mong ihahandog kay mulok ang alinman sa iyong mga anak na babae pagkat lalapastanganin mo ang pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki ng tulad sa isang babae. Iyan ay karumal-dumal. Huwag kang sisiping sa alinmang hayop pagkat durungisan mo ang iyong sarili kung gawin mo ito. Hindi rin naman dapat pasiping ang isang babae sa hayop, siya'y ubod ng sama. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nanguna sa inyo, kaya ko sila sinumpa. Pati ang lupain nila'y maging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mamamayan doon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhang kasama ninyo. Ang mga taong nanguna sa inyo rito ay nagumon sa gayong karumal-dumal na gawain kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupaing ito tulad ng nangyari sa kanila. Sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawaing tinutukoy ay itatakwil sa kapulungan. Sundin ninyo ang pinag-uutos ko at huwag kayong gagaya sa kanila para hindi kayo maging masamang tulad nila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Yan po mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 18 ng Levitico. Mahigpit, napakadami ng tuntunin ni Yahweh. At lalo po itong ating binasa dito sa chapter 18 na talaga pong ipinagbabawal ng Panginoon yung pag-aasawa sa mga kadugo, sa mga kamag-anak. Ngunit sa panahon pong ito ay nangyayari muli ang mga bagay na nangyari doon sa mga tao na isinumpa ng ating Panginoon. Kaya pinagbilinan niya ng mabuti ang mga Israelita para hindi na gagawin ng mga Israelita ang mga ginawa ng mga tao na isinumpa ni Yahweh. Nawa po sa panahon natin ngayon ay maunawaan po natin ang buhay at maunawaan po natin ang salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos ay ito po ang nagtutuwid at nagtuturo sa buhay natin upang tayo po ay makaiwas sa pagkakamali at hindi po tayo magkasala sa harapan ni Yahweh upang hindi po tayo isumpa ng ating Panginoon. Nakakatakot po kapag ang Diyos na ang susumpa sa tao, wala na po tayo masusulingan pa, kundi talagang kapahamakan na po ng buhay natin ang ating mararanasan kapag ang Diyos na po ang sumumpa sa atin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, mga kababayan ko, nawa po sa bawat araw na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, habang kayo po ay nakikinig, ay gabayan po tayo ng banal na Espiritu Santo na ito po ay maunawaan natin at hindi mawala ng saysay ang ating mga pinapakinggan na salita ng Diyos at mga binabasa natin. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong muli
Salamat po sa inyong suporta dito po sa Really Mix Stories sa aking YouTube channel. Maraming salamat po dahil andyan lang po kayo palagi upang suportahan po ang aking ginagawa dito sa YouTube. At sa bago po nating kwento, yan po ang aking kwento, ang Panyo at Suklay na isinulat kong kwento. Maraming salamat din po sa inyo, sa inyong suporta. Kaya ko po inilagay ang kwentong yan dahil yung atin pong mga kaibigan, sa ating mga kapwa, mga lola, at sa mga minamahal nating mga lolo, ay relate po sila sa kwentong iyan. At kahit man po mga bata, ay pwede rin po nilang pakinggan ang kwentong yan dahil yan po ay para sa lahat. Bata, matanda, ay pwede pong pakinggan ang kwentong iyan. Ngunit higit sa lahat mga kaibigan, ang kwento ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ang unahin po nating pakinggan dahil yan po ang talagang kailangan ng tao upang sa ganon maging malakas po o manatili ang kalakasang espiritual sa ating mga buhay dahil yan po ang kailangan natin sa panahong ito, ang salita ng ating Diyos. Kaya muli mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong lahat at loobin po ng ating Diyos na sa araw ng bukas ay makapagbasa po tayo muli ng kanyang salita. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos at patuloy po niyang pagpalain ang bawat hawakan ng ating mga kamay. Ingatan niya tayo, ganun din ang ating buong sambahayan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.